Good evening once again dito sa ating YouTube channel na Iman Supremo. Kung hindi ka pa nakasubscribe mga buddy dito sa ating YouTube channel, baka naman pwedeng pakipindot yung ating subscribe button, pati na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na lagi natin ini-upload dito. Okay, so kahapon nagkaroon tayo ng isang video, ng isang reaction video tungkol nga dito sa isang post ng isang pare, si Father Diames Uy Gascon, na umani ng batikos sa social media at sinasabi nga niya na ang dami nga daw niya na bashers. Pinaliwanag naman natin, syempre nasa social media ka, talaga magkakaroon ka ng mga bashers, lalo na kung ikaw ay magpo-post ng ganyan. Kasi sinabi niya, kung hindi ka rin lang buboto ng isang matinong kandidato, wag na kayo magsimba. So wala siyang sinabi doon kung sinong iboboto, pero nung ating ni-review yung kanyang mga post, doon natin nakita na siya ay sumusuporta kay Leni Robredo. So ang ibig sabihin lamang, ang sinasabi niya na matinong kandidato ay si Leni Robredo, at may sinasabi pa siya doon na isang demonyo. So wala naman rin siyang sinabi na pangalan, pero ang tinutumbok niya doon, sigurado ako, ay si Bongbong Marcos. 'Di ba? Okay, ngayon naglabas tayo ng katanungan, no, dito sa ating community. At ito nga yung ating sinabi. Basahin natin and tingnan natin kung ano yung mga nag-comment dito, kung ano yung mga gusto nilang iparating. Anong mensahe nyo kay Father Gascon matapos nyo mabasa ang post niya? So ito, may mga nag-comment. Di wag para lugi negosyo ng mga pare. Kala nyo naman, pati Diyos ginawa nyong negosyo. Hindi relihiyon na makapagliligtas sa tao, kundi ang kanyang pananampalataya. May God bless you, Father. Father, wala po dyan ang Diyos nasa langit. Ang Diyos-Diyosan o rebulto nasa simbahan. Nagdadasal kami kahit nasaan kami para proteksyonan kami ng Panginoon. May point siya. Amen ka, Father, Diyos mio. Naku, Father, mas piliin namin ang hindi magsimba pero magdasal lang kami, okay na. Pero ang butuhin yan, hay naku, wag na. Pati Diyos ginawa nyo na negosyo, ang palagi nagsisimba, ayun pa ang masamang ugali. Padre Damaso, buhay na naman. Bakit pwede naman kami magdasal nang walang pare? Kung ikaw rin lang ang nasa altar, baka mabato ka pa. Patawarin ka nawa ng mga nalabas sa bunganga mo, pare ka pa naman. Kung ganyan lang naman sasabihin mo sa mga magsisimba, wag naman, hindi naman sila kawalan dyan sa simbahan. Wala na talagang magawa. Itong mga pare na to, tatakutin pa yung mga hindi boboto at hindi magsisimba. Iba na talaga galawan ng people. Pati pare, nakisawsaw na rin. Diyos mio, marimar. Okay, so marami tayo dito mga kababayan nag-comment at puro negatibo ang gusto nilang iparating dito kay Father Gascon. Nakita ko rin na isa ring pare, isang bishop. Hindi natin alam kung kailan to ipinablish ng Inquirer.net. So photo lang ito, ipinost dito ni Miss Christine Cunanan. Ang sabi dito, Bishop tells voters don't call yourselves Christians if you don't vote trustworthy candidates. Agree ako doon kay Father. Agree ako. Don't call yourselves Christians. Kaya nga siguro, dito, makikita yung dami ng tao. Dito makikita yung sumusuporta kay Bongbong. Ibig sabihin lamang, nakikita ng mga tao na itong si BBM ang trustworthy candidate. Trustworthy na tatakbo. Kaya ganun na lamang ang suporta ng mga tao sa kanya. Kita nyo naman, Sa Nueva Ecija ito nangyari. Grabe. Kaya nga, di ba, kahapon nabanggit natin na the voice of the people is the voice of God. Ang Diyos na ang nangungusap, ang Diyos na yung nagsasabi na ganito. Sa sobrang dami ng tao na sumusuporta ngayon kay BBM, naku, napakahirap ng dayain pa ito. Ito, real talk mga buddy, no? Isa sa nakikita ko na dahilan kung bakit ganito na lamang ang simpatya ng tao kay BBM. Unang-una, nung nagdaang eleksyon, sinasabi na siya ay nadaya sa pagka-vice presidente. At doon pa lamang ay nakisimpatya na yung mga tao. Nabanggit na rin natin to sa ating isang vlog na kung saan, di ba, sa mga pelikula, sa mga telenovela, sa mga pinapalabas sa TV, kung sino yung palaging naapi, sila yung kinaawaan. Kita ninyo sa fairy tale si Cinderella, 'di ba? Naapi siya nung kanyang madrasta at saka nung mga anak niya. 'Di ba? Naawa yung mga tao, siya yung bida. May mga pelikula din na yung bida sa umpisa ay dumaranas ng katakot-takot na pagsubok, no?
binubugbog dyan, inaapi, binubuli, inaakusahan, pero sa bandang huli, sila yung nananaig. Sila yung gumagawa ng kabutihan, sila yung nananalo. At yung mga tao na nambubuli sa kanila, yung nag-aakusa, sila minsan yung napapariwara ang buhay. Ganyan ang nangyayari ngayon kay BBM. Kaya nakita ng mga tao sa loob ng ilang dekada na ang mga Marcos ay matindi ang pinagdaanan kung ano-anong pag-aakusa, kung may kasalanan man ang ama, kung may kasalanan man ang ina, hindi dapat isisi ito sa anak. At saka, 'di ba, mayroon naman tayong batas, yung rule of law. Inosente hangga't hindi napapatunayang nagkasala. Kung ano-anong mga akusasyon, kung ano-anong mga sinasabi nila kay BBM. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakatayo pa rin. Hindi niya masyadong pinapansin yung mga batikos, kung ano man yung mga pag-aalipusta, kung ano man yung mga naririnig natin sa social media, na kung ano-anong masasakit na salita laban sa kanyang pamilya, na pagbintangan na cocaine user, kung ano-ano pa. Pero focus lang siya. Nakikita natin ng klaro yung kanyang plataforma. Nakikita natin kung ano yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas kung siya ay mahahalal. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal ng tao sa kanya. Pero mga buddy, hindi yan yung ating main topic. Hindi yung tungkol kay BBM. Ito ay tungkol kay First Lady Imelda Marcos. Isa sa kabaitan na ginawa ni Madam Imelda. At alam nyo ba kung kanino? Alam nyo ba kung kanino? Kay Ninoy Aquino. May nakita akong video na kung saan ay mismong si Benigno Aquino ang nagsasalita at doon ay ipinahayag niya na tinulungan siya ni Mrs. Marcos. Gusto niyo mapanood? Okay, ito na mga buddy. Itong nakita natin na video ay dito mula sa 700 Club Asia. So ito ay interview ni Mr. Pat Robertson noong 1981 kay Ninoy Aquino. So ang title nga nito ay Ninoy Aquino Jr. Sought Freedom, He Found It in Christ, the 700 Club Asia. So dito na natin umpisahan sa mismong pahayag ni Ninoy Aquino. Pero kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko yung link nitong video na to sa description. Umpisahan na natin. In 1980, I suffered a heart attack in prison. And for 40 days, the military doctors were saying that it was a mere muscle spasm. Then on May 5, 1980, I was brought to the Philippine Heart Center. And the civilian doctors at the heart center said I was suffering from progressive angina and I had to undergo a triple bypass. Otherwise, I won't survive. Well, I refused to have my operation in the Philippines and I insisted that I must be allowed to go to Dallas, Texas. There was a big discussion. Then one day, on May 8th, to be exact, Mrs. Marcos came to my room and we talked for an hour and then she said, "Would you want to go to America?" I said, "Yes, Mrs. Marcos." And said, "There's a plane leaving at 6 o'clock. You can leave for America." So I say, "Praise the Lord. This is the great miracle." Well, well, now wait a minute. You have been arrested for subversion against Marcos. Yes. You have been tried by a military court. They want to put you to a firing squad. Yes. And now you're in the Philippine Heart Center, which is one of Yes. her, Mrs. One of Marcos' Mrs. Marcos' projects, projects. And we donated some money to it a few years ago, as a matter of fact, here at the 700 Club. And she says, "Would you like to go? You can leave at 6 o'clock tonight." And that, just like that. Just like that. So if you don't believe in God, then I tell incredible. you there must be somebody up there. And so here you are, healthy and vigorous. Yes, And I arrived in Dallas, Texas, and the doctors confirmed all of the diagnoses in the Philippines. They told me, "You must go under the knife." And I said, "All right, if that's the decision, operate on me." So they opened my chest and they gave me this triple bypass. Now, Dito sa umpisa ng video na to, kinuwento ni Ninoy Aquino yung pinagdaanan niya na kung saan ay nakasuhan nga siya ng ng Marcos government dahil nga sa sinasabi na may connection siya sa kakabila, ano. So nakulong din siya ng almost 7 years ata. At doon na nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng heart attack. So ang pinaka the best option, sinasabi nga niya, ay sa US siya magpagamot or magpa-opera dahil medyo maselan yung kanyang kalagayan. At ito si Madam Imelda Marcos
dumalaw sa kanya, sa kwarto niya, at doon ay nag-offer na kung saan ay kung gusto niyang sumama papunta sa Amerika para doon siya mabigyan ng kaukulang medical na atensyon ng mga doktor. At yun, medyo na-amaze nga si Ninoy Aquino at sinasabi niya na talagang may milagro at ang Diyos ay kumilos sa mga pagkakataong yon upang sa ganun ay matugunan yung kanyang problema sa kanyang kalusugan. At ang naging daan nga nito ay si Madam Imelda Marcos. So yan po ang ating maikling reaction video tungkol dito sa isang kabaitan ni Madam Imelda na ipinakita dito kay Ninoy Aquino sa kabila ng siya ay nakasuhan din ng Marcos government nung panahon na yon. Basta tayo mga buddy, walang iwanan. Para sa bayan muli, Iman Supremo. See you next time.